Hi Earth Angels! Kamusta? Welcome back to Pinay Angel Tarot. This reading is a love message for no specific sign. This is for anyone. General love reading, kaya maaaring mag-resonate o hindi. Pero pag nag-resonate, comment nyo para alam ko. Kumusta kayo guys? Comment present para alam kong nanonood kayo. Tingnan natin ang energies connected sa'yo ngayon. So, iba yung setup natin kasi I'm out of town for the Holy Week. Kamusta kayo guys? Comment present sa mga viewers natin dyan. Okay, unahin natin with the angel numbers. 1919 transformation. It is asked that you take notice that you hold within your hands the power to change your life. Within this realization, you will feel your sense of purpose and your connection to new beginnings. Oh my gosh! So, nasa kamay mo yung kapangyarihan para baguhin ang buhay mo. You are going through this big transformation at may bagong simula. Affirmation, I release what I no longer need to carry and I open myself to the transformative energy of the divine. Alam mo, you have the angels with you. Hindi man madali yung pinagdaanan mo, pero you are being called to release. Alisin mo na yung mga bagay na hindi mo na kailangan. Yung burden mo, let go mo na. I-surrender mo kay God. Huwag mag-alala. Kasi, andito na yung bagong simula. Kailangan mong magpatuloy sa journey mo. And to claim this energy, comment, I release what I no longer need to carry. I surrender my situation to God. And comment, claim transformation. Ilagay nyo din 1919. Oh, 1111! Intuition, trust in yourself. Your inner whisper is working hard to let you know that it is guiding you. Listen in, what is it saying? Feel it. Where is it telling you to go next? See it. Close your eyes and allow. Trust the path you are on. I love this, guys. Lumalakas ang intuition mo ngayon at nililid ka sa tamang landas na makakabuti para sa'yo. Comment 1111 to claim. And this is also the number of stability, solid foundation, and happiness. Affirmation, my intuition speaks to me and I listen. I trust that all things are happening for a purpose. Oh, I love it, guys. May dahilan lahat ng mga nangyayari, maganda man o hindi. May purpose lahat. And again, na-feel ko dito yung angelic presence sa buhay mo. Talagang andyan yung mga angels mo tumutulong sa'yo. 666, reflection. When you allow time for reflection, you allow yourself to see where inner shifts are needed. It's time for you to look at your beliefs and ask, is this serving me or is it time for me to release this? Reflect, refocus, and readjust. So, mag-isip-isip daw muna, wag daw magpadalos-dalos. Minsan kasi masyado kang carried away sa isang sitwasyon, kaya kailangan mo munang huminto at pag-isipan ulit. Readjust, reflect, refocus. Affirmation, as I refocus on what serves my highest good, I feel myself shift into my highest self. Habang binabago mo yung sarili mo, you are shifting into your highest self. Ibig sabihin, nakakabuti para sa'yo yung ginagawa mo. And again, nakita ko dito yung energy of releasing. Kailangan mong mag-release at i-embrace mo yung mga pagbabago. So, siguro, naninibago ka sa mga transformation na nangyayari sa paligid mo, pero I can see a sense of stability for you. And comment, thank you angels for being with me. Ayan guys. So, we have passion. A magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. Oh my gosh. You are so seductive, so magnetic. At ibig sabihin yung person mo ay talagang nai-inlove sa'yo. Ramdam yung passion sa connection ninyo. Friendship, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. May nakita akong pag-uusap dito. At the same time, strong yung attraction sa inyo. So siguro nga kailangan yung mag-usap para magkasundo kayo nitong person na ka-deal mo. And I'm also seeing someone na nanghihingi ng advice sa mga kaibigan about you.
Okay, so tingnan natin tong mga cards mo. Butterfly, you will meet a new love interest at a party or a night out. Charisma, love flows to you. You radiate charisma and charm. Oh my gosh. Gifts, love's greatest gift is the ability to truly understand one another. So guys, may nakita kong party, celebration. Meron kang makikilalang magta-transform ng buhay mo. This is new love energies. Kasi you are very charming. And you radiate charisma and charm. Ang ganda ng energy mo, ang ganda ng aura mo. So, i-claim mo tong magagandang energies na to. Comment, claim charisma. Comment, love flows to me. And itong gifts, love's greatest gift is the ability to truly understand one another. So, parang feel mo dito na, ang nakita ko dito, ready ka na sa transformative love connection or relationship, and you are ready to be a blessing to the person na meant to be para sa'yo. Okay, so tingnan natin guys, ano nga ba ang mga energies connected dito? Is it new love? Kasi may nasense akong new love. Meron ding person na kilala mo na. Oh my gosh, bad choices. So merong nagpa-party dito, may nakilalang iba. Okay, ito yung merong current person. Yung current person mo, may nakilala siyang iba. Kasi butterfly energy. So, nagpakasaya lang. Niloko ka nitong taong to. And yung taong pinalit niya sa'yo is, ayun, kita mo yun, may mga bisyo, umiinom, nagsismoke. Or it can be any kind of bisyo na hindi healthy. It can even be manipulation. So, pag sinabi kasing bad choices, it can be overall yung personality ng taong to, toxic. Police. Oh my gosh. So, it's either, may tinatakbuhan. Okay, may tinatakbuhan or may hinuli dito. A situation's about to explode, it's about to pop off in flames. Oh my gosh. So, magulo yung situation na nakita ko dito. This is someone na hindi nakakabuti para sa person na to. I hate nothing about you. Samantala, nagsustok sa'yo. Bank failure. Okay. Problemado siya financially. Emotional intelligence. Okay. Tinalikuran mo siya kasi pinili mo yung sarili mo. Nakikita ka niyang umalis sa buhay niya. Nakikita niya yung pagtalikod mo at nasasaktan itong taong to. So, this is someone na hindi nakakabuti para sa'yo kasi naapektuhan yung kaperahan mo. So, you spent, gumastos ka, or ninakawan ka. Ayun, kaya pala merong pulis. Ninakawan ka nitong taong to. Kung hindi ka man ninakawan ng literal na pera, ninakaw niya yung energy mo. Check yourself. So, ito, merong nagpapareading dito. Sinustok ka. Keeping a promise. Okay. So, dalawang person yung nakikita ko dito sa ngayon. Merong nagsustok sa'yo kasi in love sa'yo at obsessed sa'yo. Expecting new beginning. Oh my gosh. So, insecure. Okay, ang daming nagsustok sa'yo. Ang daming tao. Promiscuous. Ito na nga. Niloko ka niya, pinalit ka niya dito sa promiscuous or maraming sexual partners. Ganon yung ibig sabihin nun. Kick to the curb. Oh my goodness. Fake friends sa bottom of the deck. So, nagkukunyari lang to na okay kayo. Divorce breaking contract. Okay. So, iba-ibang klase ng tao nasa paligid mo at paligid nitong person na to. May nakita akong nagkukunyari na kaibigan mo pero behind your back may mga ginagawa siya. Pwede yan black magic to steal your energy.
at nai-insecure, sinustok ka. Samantala, itong person mo ay napunta sa isang relationship with someone na parang laro lang eh. Ayan, promiscuous. Merong iba dito guys na parang in exchange for money, binibenta yung services niya in that sense. Ang hirap i-explain. Pero, you know what I'm saying? Game over. So, ayaw mo na eh. Ayaw mo nang balikan tong fake friends na to. You ended the friendship. Kasi, kunyari lang naman na friend, pero they're stabbing you behind your back. Okay, gusto kong tingnan from the tarot yung specific intentions ng taong kadil mo. So, tingnan natin. Ano ba ang intensyon nitong person mo? Anong intensyon niya sa'yo? Okay, 7 of Cups. Daming options. Page of Swords. Stalker mo to. Heavily stalking you. Sinusundan ka. Lahat ng ginagawa mo, tinitingnan. Justice card. Judgment card. 8 of Cups. Nakikita ka niya as someone very strong and stable and balanced. At nagdesisyon kang talikuran itong connection na to. Kaya wala siyang magagawa kundi mag-stalk na lang sa'yo. So, ang dami niyang gusto mangyari sa connection na to. Pero, hindi ka niya ma-reach eh. Parang, nagsastruggle siyang makuha ulit yung loob mo. So, this is also the person na hindi naging loyal sa'yo. Napakadami niyang options. Ito yan oh. Kasi ang gusto niyang mangyari is i-enjoy lahat ng options niya. Samantala, binabaliwala ka ng taong to. Okay? So, very observant person. Mahilig lang siyang mag-observe sa'yo, pero wala naman siyang effort na ginagawa. May nakita ko dito, somehow, may na-contribute siya sa relationship nyo. Pero, pinili mo pa rin tinalikuran. Meron din dito, guys, na nagsiseryoso na ngayon, na kung dati ang dami niyang options, ngayon, nagdesisyon siya na tatalikuran niya yung options niya. Okay. So, tingnan natin. Bakit siya tatalikod sa options niya? 2 of Wands. Kasi hinihintay ka niya, gusto pa rin niya makipag-ayos sa'yo. Hoping siya na ikaw na yung mag-reach out sa kanya at sabihin mo na mahal mo siya. Kasi ikaw talaga yung gusto nitong taong to. Ace of Swords. Ayan. So, breakthrough. May mga ilalet go siya sa buhay niya, sa sitwasyon niya. King of Pentacles. Breadwinner. Someone very practical. Mukhang busy-busy din tong taong to. Baka may kadikang Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Although this can be any sign. By the way, malakas din dito ang water signs, Cancer, Pisces, Scorpio. Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay. 6 of Swords. Gusto niya magkaroon ng peace ulit sa inyo. So, ibig sabihin, umaayaw ka na. Kaya ngayon, sinasabi niya dito, basta tanggapin mo lang siya sa buhay mo ulit. Hindi na siya manghihingi ng higit pa or ng anything pa. The world, oh my gosh. Magta-travel. So, magta-travel kasi gusto kanyang makita. Gusto niya matapos na yung no contact situation. Pagod na to kakahintay sa'yo. Nakakaloka. Ba't napagod maghintay? Okay. Ano to? Tingnan natin. The Star. Healing. 3 of Pentacles. Gusto niya maging better person. Kasi pagod na siya, burden na siya. 10 of Wands. Nasasaktan siya kasi na-realize niya na nawala ka na. Kaya kung kailan siya nasasaktan, saka lang din siya nagdesisyon na hindi, aayusin ko na to. Nakakaloka. 7 of Wands. May attack sa kanya.
Okay? Ikaw, you feel attacked by this person kaya ka tumalikod. Samantala, itong person na to, yung pagtalikod niya sa mga options niya, nagkukos ng drama sa buhay niya. Merong nagagalit. Merong ibang nagkakagusto sa kanya. May iba siyang kadil, pero ikaw naman yung gusto niya. Nakita ko dito, titiisin niya lahat ng masasakit na pwede mong sabihin sa kanya kung meron man. Basta daw ay tanggapin mo lang siya ulit. Oh, travel. Gusto niya makipag-usap sa'yo. 8 of Wands and the Queen of Pentacles. Grabe. So, ang nakita ko sa person na to, trying siya na magkaroon ng healing. Pero, may burden siya na kailangan din niyang ayusin. Kaya, alam mo yung torn siya kasi may responsibilidad siya. Okay, dahil ba may anak to? Yeah. Kasi tatay din tong si King of Pentacles eh. Kaya siya nababurden. Dahil sa burden na yon, feeling niya ay hindi mo siya tatanggapin or makakahanap ka pa ng mas better pa sa kanya. Oh, ayan oh, Queen of Pentacles. So, may kadil siyang person. Okay, may iba siyang kadil. Maraming nangyayari sa buhay niya ngayon. Merong travel. And then also, nakita ko din dito na gusto kanyang alagaan at i-pursue yung relationship niyo. Gusto niyang i-nurture na parang magiging baby ka niya, na alagang-alaga ka niya. So, yung person na ka-deal niya, willing siyang bitawan. Hindi na sila okay nun eh. Yung taong ka-deal niya. Hindi na sila okay. Kung nag-uusap man sila, parang ano na lang. For the sake na lang na kailangan nilang mag-usap. So, the Sun, positivity. Oh my gosh. Number 10 and number 19. Equal din to sa number 10. This person is a leader. Ang nakita kong gagawin niya dito is maglalakas loob siya to communicate with you. At paparamdam niya sa'yo na support ka niya kahit anong mangyari. At ikaw yung pinipili niya. Kasi hoping and wishing siya na mahil yung situation ninyo. Sinusto ka talaga na itong taong to. At ang dami na niyang nare-realize ngayon. Parang ang daming clarity, daming realization, daming nagbubukas na opportunity, chance, naliliwanagan siya, lumalakas yung loob niya. So, yung mga options niya ay bibitawan niya. Kasi nga, naliliwanagan siya. Okay? Or at least yan yung decision niya. Pero yung sa actual kasi, may nakikita pa rin ako na meron pa rin siyang nakakausap dito na person. Pero like I said, hindi siya in love dun sa taong yan. Parang hindi na sila okay. Nag-uusap na lang sila for the sake na kailangan na mag-usap. Okay? 9 of Wands. Oh my gosh. So, binlock mo ata siya eh. It's either binlock mo siya or naging ano ka sa kanya, feeling niya galit ka sa kanya. Kita mo sugatan, no? Feeling niya dito, ginawa ko yung best ko para sa'yo. Kaya ngayon, gusto kong bumalik sa'yo, pero takot na ako kasi magpapahiya na naman ako. And I feel like itong pag-iisip niya na ganito is dahil sa past trauma, na meron dating person na sinaktan lang din siya, kaya iniisip niya na baka yun din yung gagawin mo. Baka sasaktan mo din siya kagaya ng ginawa ng iba sa kanya. The Lovers. Oh my gosh. The Lovers and... Oh, what is this? Death card. Okay. Oh my gosh. Grabe, ang lungkot naman ito. Parang feeling niya dito, in love siya sa'yo, pero nagtapos na yung relationship nyo at ang sakit nun para sa kanya. On the other hand, at the same time, this is a good card. Kasi since nandito yung death card, ibig sabihin, natatauhan na siya. Ito yung mga remnants ng mga kalokohang ginawa nitong taong to.
And the Lovers is showing me na na-clear na niya yung mga negativity sa energy niya. Grabe. Unexpected to ah. Okay, anong outcome? Three of Cups. Gusto niya mag-celebrate with you. Parang ano lang. Parang magaan lang na energy. Nine of Swords. Nahihiya siya sa'yo. Unfinished business to eh. Knight of Cups. Oh my gosh, romantic. Five of Pentacles. Talagang ang hirap i-overcome yung takot para sa kanya. The reason kung bakit takot siya, kasi bumabalik yung trauma niya na may nang iwan sa kanyang iba. Okay, kasi every time na bukas ako ng card sa line na to, nagne-negative yung card eh. So, ibig sabihin, andun na yung positive na, okay na, gusto ko to, gusto kita, ganyan, kahit may mga problems, kahit may mga obstacles, pero there is romance, there is leadership. Gusto niya iparamdam sa'yo yung attraction na nafe-feel niya, or gusto niya, natawa ako bigla. Kasi I'm hearing na gusto niyang iparanas sa'yo. Kasi gusto niya maging intimate sa'yo. Okay. Two of Pentacles. Okay, trying hard. Trying siya. Pero nahihiya. Merong part talaga na nahihiya tong taong to. Oh, wow. So, hindi Star yung kanina. Temperance yun. Oh my gosh. Kasi ito si Star, oh. Temperance is about patience. Alam mo itong taong to, nangangarap lang siya. Pero, wala pa siyang gagawin sa ngayon. Dahil sa na-overwhelm siya, natatakot siya, hanggang pangarap lang siya. I know sinabi ko kanina na magre-reach out siya sa'yo. Pero, mas lamang kasi dito yung mga cards na nakikita ko na talagang ikaw yung hinihintay niya na mag-reach out sa kanya. Yun ang mas gusto niyang mangyari. Pero I tell you guys, mahal ka ng taong to. May mga doubts lang din siya sa sarili niya. Nahihiya siya kasi nagigilty siya, nare-realize niya yung mga pagkakamali niya, yung mga kalokohan niya. At alam niya na niloko ka niya. Alam niya yon, kaya nga siya nahihiya, kaya nga siya nagigilty. So the Star, this is about healing. Gusto niya mangyari tong healing na to. Okay. Last card. Last card. Uy, dalawa. Empress. Oh my gosh, guys. Alam mo, gusto kang pakasalan ng taong to. So, maganda yung card, pero hindi mo in-expect to. Kahit ako nagulat. Hindi mo in-expect na minamahal ka ng taong to. Nakikita ka niya as wife material or husband material. By the way, remember, roles can be reversed. Kahit hindi ko nasasabi sa reading, pero kung matagal-tagal na kayo nanonood ng tarot reading, lalo na yung reading ko, alam nyo na babae ka man, lalaki ka man, bakla or tomboy, girl boy, bakla, tomboy, it doesn't matter. Okay? Merong feminine, merong masculine energy. Kung resonate ka, alam mong para sa'yo yung mensahe. Hindi ko na kailangan ulit-ulitin kung anong gender to. Diba? Kasi ikaw mismo, alam mo mismo sa sarili mo na, oo, ito nga, reading ko nga to. Kung hindi mo reading, alam mo din na, ay, hindi ko reading to. Ganun lang yun. Kasi, may mga specific person na nasasagap natin, pero yung iba hindi natin nasasagap. So, pag ganun guys, try nyo yung ibang reading kasi baka sa iba kayo mag-resonate. O kung hindi kayo mag-resonate sa akin, meron pang ibang namang tarot readers na pwede nyong pakinggan. Okay, disclaimer lang. Kailangan ko lang sabihin kasi once in a while may mga nababasa ko sa comments na hindi alam yung about sa mga rules. So, roles can be reversed. Okay, walang gender. Ano pa ba? General reading. So, balik tayo dito. Magugulat ka. Mahal ka niya. Wife material. Gusto ka niyang pakasalan. As in, may nakikita akong kasalan talaga dito. Okay? At actually, nasa end na tayo eh. Diba? Sabi ko nga last card. So, ibig sabihin, dumating sa point na mukhang na-clear out na niya yung karma niya or naalis na niya yung mga kailangan alisin sa sistema niya. Hindi pa siya perfect. Walang taong perfect.
Pero somehow, dumating na siya sa point na, ito, nagmamahal itong taong to. And this Empress, feminine or masculine, any gender, malakas ngayon dito energy ng Libra, energy ng Taurus. Okay? Malakas din ang Sagittarius, Aquarius, Air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Pero kahit anong sign pwede. Lahat naman ng sign andito, malakas din ang Scorpio ngayon. Sa reading natin. Malakas. Okay, actually lahat andito. Meron din namang Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Grabe. Nagulat ako dun sa ending na yun, ah. So, ano pa bang mga paparating sa inyo ng person na to? Nakakagulat. Na-revelasyon. Charot. Okay. Tingnan natin, guys. Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. What else? We have air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Distance, you and your partner may be physically or emotionally distant. Magkalayo kayo. Nakita ko dito, hinahanap-hanap ka niya eh. Wish ka niya. So, mag-ingat kayo guys. Merong ibang naghahanap sa'yo kasi merong narcissist na nakikita ko dito eh, na minamanipulate. Manipulative. It's either yung person mo or ikaw yung minamanipulate. Pero someone is manipulating the energies. Ayan. So, challenge, just make a decision, work on inner healing. So, i-heal mo yung sarili mo. Okay, pwede din tong person mo. Ano pang paparating? Okay, may mga problems. May mga problems. Pero guys, wala naman problems na hindi kayang lampasan. Kaya yan. No, it's not the right time. Okay, no. Bakit siya nag-no? Tingnan natin. Alam mo, nakikita ko dito, ito yung nagmamanipulate eh. Nag-no siya dito sa manipulative na person. Pwede yung manipulative ay air sign, Gemini, Libra, Aquarius, pero hindi lahat, okay? Hindi ko sinasabi na manipulative yung mga air sign. Okay? Pero for this specific person, yun yung mga nakita kong energies. Nag-no siya, ibig sabihin, you are safe, you are protected. Okay? Hindi ka ma-access eh. Ayan, hindi ka ma-access. Itong manipulative na person ay pinipilit na magkaroon ng access sa'yo. So, merong nakita ko dito na dati kasama mo tong taong to, pwede nga ito kapamilya mo or kaibigan mo, tinalikuran mo, at ngayon pinipilit ka pa rin kontrolin. Pero, nag-no, hindi ka ma-access, you are protected, you are safe. Divorce, ayan. Nagbabackfire yung ginagawa, yung pananabotahe sa'yo. Oh, may problem sa kaperahan to. Itong manipulative na energy na to. Okay? So, ibang person yung nakikita ko dyan. It's not necessarily yung person na kadil mo. Okay. So, anything else? Tingnan natin. Anything else? Ano pa mga energies connected sa'yo this time? Daming ibon dito, guys. Kung nasaan ako. Kung nasaang lupalop ng mundo tayo. Ang ganda ng view ko. Actually, nasa dagat po ako. Okay, we have the thinking man. Wow. Someone wants to reach out to you. Wants to see you, talk to you, patience. Naghihintay ng tamang panahon. Nakakaloka. Gusto mag-offer sa'yo ng bagong simula. Gustong bumalik sa buhay mo. Rest and rejuvenation. Wow. Alam mo, ang dami niyang realization. Nasa point siya ngayon na unti-unti niyang hinihil yung sarili niya. Unti-unting bumabangon. Angel of strength. So, very challenging para sa kanya yung mga changes na nangyayari sa connection niyo. Pero, may mga angels na tumutulong sa kanya. Nagbibigay ng lakas. Baka may kadil kang Leo or someone na, I see someone na malakas ang confidence. Pero, tahimik lang siya eh. And also, may mga plano tong taong to. Ayan, may mga plano siya. Nasa point lang siya na nagre-recover siya. Woman holding a coin.
Door to personal healing and happiness. Wow, guys. Daming blessings. So, may nagbubukas na pintuan na magdadala ng wealth, prosperity, at abundance para sa'yo. Grabe. I see victory for you. So, si woman holding a coin, mapera. Ayan. Yung coin kasi symbolizes wealth. Tapos ito, door to personal healing and happiness. So, i-claim nyo tong good energies na to. Comment, I claim personal healing and happiness. Kuha tayo ng isa pa. Ano pa paparating para sa mga earth angels natin? Okay, dalawa yung lumabas. Number 44. Wow! Woman holding a heart. Ikaw to. You are someone very attractive. Gusto ka nitong person na to, si the thinking man. Iniisip ka ni thinking man. Okay, 46 siya, 44 ka. Oh, broken heart. Oh my gosh. Nasasaktan siya. Alam mo, nakita ko dito, pagsiselos. Guys. Nagsiselos si thinking man. Inisip niya, may bago ka na ba? May iba ka na ba? Grabe yung pagsiselos. Very emotional. Oh, wow. Caring connections. Oh my gosh. Bakit ganon? Ibang person yung nakikita ko. Okay. Sabi sa'yo envy, nagsiselos, oh. May pinagsaselosan. Alam mo kung bakit nagsiselos? Meron kasing humahanga sa'yo, Yung iba sa inyo, posible nag-move on na kayo at may bago na. Kung wala pang bago, meron ka nang namamanifest na person. At marami pang ibang humahanga sa'yo. Kaya itong si thinking man ay nakakaramdam ng broken heart. Oh my goodness. Okay, last card. Third chakra, Archangel Chamuel. This is the heart chakra. Merong nagbubukas na yung heart chakra. And yung pagbukas ng heart chakra ng person mo is magdadala din yan ng bagong energies sa connection ninyo. Pero hindi yun para sa'yo. I mean, it's not for you to decide, but it's for the person na ka-deal mo. Kung anong gagawin niya dyan. Kung mahal ka niya, what is he or she going to do about it? Hahayaan lang ba niya? Or ipupursue ba niya itong connection na to? So, that's all sa aking love message for today, guys. I mean, kung nag-resonate ba, comment nyo dyan. Please like, subscribe, and hit the notification bell. Kung nag-resonate kayo at kailangan nyo ng gabay, pwede kayong magpa-private reading. Message lang kayo sa Viber or sa WhatsApp. Nasa description box po yung contact details. Tingnan nyo po dyan. And check out my Instagram. If you want to start your crystals journey, ito, may mga crystal bracelets akong suot. So, iba-iba yung mga crystal bracelets natin. At may specific intentions, special prayers, and mantras. Kaya, lalong na-enhance yung energy. And talagang alaga ko yan, guys. Kaya tingnan nyo naman. Itong isang to lalo. Ayan. So, message na lang kayo. I love you, guys. I'll see you again soon. Good night and God bless. Have a good day or night kung kailan nyo man mapapanood to. Thank you, guys. And see you again soon. Bye!